Kibler na MC2 na power amplifier. Sa totoo lang, first time kong makagawa ngayon ng Kibler na ganitong model, yung MC2. Shoutout sa may-ari nito na tayo pinagkatiwalaan na gumawa ng unit nila. Bali, pangalawang unit na to pinagawa sa akin yung nakaraan, parang Tecno yata yun. Tecno na 18 o 20. Ito siya, Kibler MC2. Ngayon, ang kwento, ang sabi sa akin, ang issue daw is may nasunog daw na wire. Pero nung tiningnan ko, kaya binuksan ko na agad dito, hindi wire ang nasunog. Nalusaw yung wire dahil ayun ang talsikan yung mga thermistor. Ako kung makita yan, laglag na oh. Ayan yan, laglag yung mga thermistor sa may kwan yan, sa may soft start. Sa may soft start. Kasi wala yung soft start niya dito, wala dito, andito nakatago. Okay, kaya ang daming itim na itim dito. Lumiyab. Sana walang ibang tinamaan. Sana yun lang, yung soft start lang. Okay. Bali, ito yung mission natin for today's video, na sana magawa natin itong unit ni Sir na Kibler na MC2. Pero bago natin simulan ito, kaya pahaging muna tayo. Laki ng transformer. Ang laki ng transformer. Kaso ang supply, parang may ground. Hindi ko makita kung ilan yung supply. Parang wala nakasulat na supply. Walang nakasulat kung ilang VEC itong secondary niya. Tapos meron siyang 3, 6, 9, 12, 12, bali 24 kasi taas baba yung capacitor nito. Mangyari niyan, yung itong supply papunta rito, tapos yung sa ilalim papunta rito. Okay, tapos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Vipers C5200 and then A1943. Pero yung output niyan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bali 14 pairs. Okay, C5200 and then A1943, kabilaan na yan. Tapos SMD or carbon type. Yung mga pyesa is naka-carbon type na siya. Ayun. So ngayon, dahil nga may umusok sa may kwan yan, sa may power supply niya, hindi na natin ipaplug in ito para iti-testing pa. Diretso na lang tayo troubleshoot na. Ang gagawin natin, tanggalin natin itong power supply muna sa taas, tapos para masilip natin kung alin talaga na linya yung nadali. Pero kita ko dito yung thermistor tanggal, no? Talsik na siya. Okay, so ngayon baklasin ko muna itong power supply para mas makita natin. Pinaklas ko na yung sa taas na power supply. Tingnan nyo, muntik na masunog oh. Ayan, ito sunog malala itawag dito. Oh, tostado na tostado yung mga wire. Tostado yung relay. Grabe. Oh, ayan, sana kakayanin natin to. Ito yung power supply na nasa taas ito sa taas to. Bali, yung ito sa taas papunta siya dito. Tapos yung ilalim papunta siya dito. Tapos itong side na to or itong portion is nasa soft start ito. Sana kakayanin natin. Sana kakayanin natin. Tulad nitong tostado na yung linya niyan. Kaya try natin kung makakaya pa natin mai-revive ito. Naku po, sakit sa ulo ito. Grabe. So ngayon, baklasin ko pa ulit ito. Baklasin natin itong pangalawang supply sa ilalim. Tapos sana may naiwan pa ng mga linya. Kasi tulad yung nasunog yan, malamang hirap nang baybayin yung linya niyan. Butik may paggagayaan tayo. Baklas ko na yung supply sa ilalim. Panto, tunog malala talaga. Wala nang pag-asa ito na marirevive. Kasi nga, tostado na yung board oh. Sunog na sunog yan. Pati dito, tagos yan no? Ang gagawin na lang natin ito, gawa na lang tayo ng soft start. Gagawa tayo ng soft start o di kaya hanap tayo, kung may makuha tayong soft start na pamalit dito, yun na lang gawin natin para troubleshoot natin kung in case na buo itong soft start. Sana walang problema sa may mga mainboard. Wala na, malala ito. First time ko maka-encounter ng itong klaseng trouble ng amplifier na talagang tostado yung soft start niya. Tingin ko nagkadikit-dikit siguro.
Or, ayun kasi naliyab siya eh. Lumiyab na, bakit? Wala. Parang hindi bumigay yung fuse dito. Dito ko nilagyan nila ng fuse dito, yo. Okay? Wala tayong ma-orderan ng kwan kasi hindi na mga mare-repair ito. Ito, hindi na mare-repair to. Kahit sinong technician pang isalang mo dyan, hindi na magagawa yan ganyan. Butas-butas na yung board or tostado na talaga yan. Ayun, ang gagawin na lang dyan is maglalagay na lang o gagawa na lang na panibagong soft start. Ngayon, wala tayong ma-orderan ng board ng soft start, and then tinatamad na rin ako gumawa ng board dahil alanganin na, tapos mamimili pa ng pyesa. Ngayon, ang ginawa ko, humanap ako ng ibang power amp. Yung sa Kessler, kinuha ko na muna. Sana ba yun? Ito sa Kessler, iniram ko muna yan. Gawan ko na lang ng ibang soft start yan pagbalik na in case na ipapabuo sa atin. Ayan, ito yung soft start nya. Okay? Take note guys ha, kwan lang ito, pansamantala, in case na gumana or magiging okay, kwan lang muna kasi gagamitan nila ni Bossing. Kapag hindi kinaya, ay balik na lang dito by January na. Ito na lang yung deal ko sa nila. Kasi dalawa lang yung kwan ito, dalawa lang yung thermistor nya. Tapos, dinobli ko sana, dinobli ko yung relay para mas heavy duty sana. Ang problema, pag doble siyang ganyan, wala tayong mapaglagyan, no? Wala. Saan ko ilalagay yan? Hindi naman dito pwede. Hindi rin dito pwede kasi hindi kasya, oh. O, kasi nandyan yung board na una. Tsaka yung stand ng isang board ng kapasitor. Kaya need na, nandyan talaga siya. Ngayon, wala akong mapaglagyan nito. Wala tayong mapaglagyan. Pwede siya dito. Gagawin yan. Dito siya natin isisiksik. Yan, dito natin siya isisiksik. Ang problema naman, yung substart na isa, ay yung relay na isa, medyo tumangkad siya. Kasi nga pinatong ko. Tikno na dalawa yan, oh. Gusto ko kasi magiging heavy duty siya. Ayan, ang problema, hindi siya mag-shoot dito kapag doble. Yan, hindi siya mag-shoot, oh. Bangga. Ngayon, ang gagawin natin, dahil dodoblihin nga natin tong, mas gusto ko talagang doble yung relay, tanggalin ko na lang siguro ito, tapos ipwesto ko yung isa na yan, tapos iwawiring na lang siguro. Basta may pwesto lang natin to. Take note guys ha, para-paraan na lang muna ito. Ngayon, in terms naman sa may wiring, ayan, winiring ko na maayos yung mga naputol or na lumiyab na wire, yan. Pinalitan natin pati dito, ito sa may relay. Tapos yung fuse dito yung fuse, ito yan, ito yung fuse nya, oh. May fuse sa loob ito kasi walang fuse holder dito. Yan, may fuse sa loob ito. Meron siyang fuse dito sa loob. Yan, gusto ko ni sir na medyo maayos yung wire. Ngayon, winiring natin na maayos yan. Para AC, papunta siya dito yung isang side. Tapos yung isang side AC, papunta dito sa may switch. Tapos sa switch, diretso papunta rito sa may soft start. Madali lang naman ito guys eh. Yung soft start kasi, in-out lang naman yan. Yung in, tapos out lang yung susundan mo. Yung in na yan, and then yung isang out, magkasama yan. Tapos yung isa lang yung mahiwalay, yun yung magiging soft start nya. Yun yung magiging ang dandahan yung pagpasok ng 220. Okay? Ngayon, okay na ito ha. Okay na ito. May soft start na. Ibabalik ko ito. Take note pala. Ito wala na to ha. Wala na ito. Pasensya na kung paliwanag na lang yung ginawa natin. Kasi nga, marami pa tayong abuling gawa. Ngayon, ibabalik natin ito. Balik ko itong board. Tapos, testing tayo. Para malaman natin kung meron pa problema na iba or wala na. Sana nasa soft start na yung problema. Okay? Ito, kwanto nilagari lang natin sa ibang power amp to. But, although, okay lang man, papalitan ko din naman yun in case na ipatuloy ni Bossing yun kasi medyo matagal na yung isang ampli na yun dito. Lumiyab yung transformer nun eh. Palitan ko na lang yan in case na ipatuloy gawa na siya. Ito na, na-wiring na natin to ha. Okay? Ngayon, balik ko muna yung board and test install na. Inuulit ko guys ha, pagpasensyahan nyo na. Pagpasensyahan nyo muna sa Solid G. Discarding technician lang muna ginawa natin dito. Kasi nga, wala naman tayong mapaglagyan na ng ibang pwesto nito na soft start eh. Although pwede natin sana gawa ng paraan dito kung may oras pa tayo. Yung din sa ilalim, gagawa tayo ng soft start na ganito kalaki lang din, na pahaba, nasaktuhan na sa dyan. Eh siyempre kailangan na ngayon to, kailangan na nila. Kaya gito na lang ginawa natin, oh.
Dito natin nilagay yung soft start. Yan, dito natin nilagay. Tapos yung extra relay, dito ko siya nilagay. Sabi ko sa inyo mas gusto ko na dalawa yung relay para sigurado. Yan, dito ko siya nilagay. Bahala na kung pagtawanan tayo. Ayan na, okay na may wiring ko na. Ayan, naka 220 na tayo. Ano, 220 yan. Ayan, naka 220. Ngayon, bahala ka dyan. Ayan. Normal na siya, na normal na. I-relay natin. Okay. Save yung music natin, yung cellphone natin, full volume natin yan. Ngayon, yan. Dalawang channel. Solid na tunog nito. And then, copyright tayo. Yung wiring medyo inayos-ayos naman natin kahit paano. Ayan. Yung mga unang design talaga, ganun talaga yung wiring nila. Lalo sa mga concert, si Binta, and then ano pa ba? Basta yung mga unang labas na amplifier, ganun talaga. Marami talaga silang wire or medyo messy or bulky sa tingnan. Kasi nga marami siyang wire. Hindi katulad ngayon na naka-hybrid na. Isang linya lang yung, parang 3 linya lang yung linya ngayon ng mga power amplifier yung sa supply niya, sa indicator, tapos sa may input lang. Yun lang yun, okay na. Dito ang dami talaga to, na normal lang. Ayan na, working na. Okay. Ayan guys, hanggang dito na lang kasi marami pa tayong gagawin. Sana nakapagbigay ideya tayo sa mga kapwa natin technician na kung paano, ang pa na lang dito yung makukuha nyo na lang siguro ideya dito sa akin kung paano mag connection ng soft start, or basta pwede tayo magpalit ng ibang soft start na hindi natin i-repair na yan. Tulad nun, tostado na siya, pwede naman tayo maglagay ng panibagong soft start. Ako lang na lang dito is linis na lang kasi medyo maalikabok pa. Iko-compressor ko na lang ito. Ayan, pasensya na. Bawi tayo by 2025. Bawi tayo sa pag full demo tutorial talaga. Ayan sir, bali okay na. Nagawa na ng paraan ni Solidji itong Kevlar na MC2 mo. Naway masaya kayo sa event nyo. Maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit rito sa akin. Ayan, promotion bago tayo magtapos. Siyempre 8 AM to 8 PM. Solidji Electronics Repair Shop. Okay, along sa Uyo, Quezon City, number 61, Don Julio Gregorio Street, sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre paki-share na video natin sa my Facebook, YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace atin lahat.